So, bakit kina-cancel ng narcissist ang plano? Alam nyo ba na mahilig cancel ng mga plano o ng mga lakad ang narcissist? Even yung mga importanteng plano sa buhay, kina-cancel niya. So, nangyayari ito sa pamilya, sa trabaho, no, sa mga kumpanya, nangyayari din 'to. So, widespread 'to because we are surrounded by narcissists. So, let's cite an example. Let's say sa mag-asawa o sa mag-jowa. Meron kayong lakad, let's say, pupunta kayo sa mall, simple, mga simpleng lakad. Punta kayo sa mall, sasabihin niya hindi tuloy. Pupunta kayo sa, let's say, magbabakasyon kayo, punta kayo sa Hong Kong or Singapore or Thailand, hindi natuloy. Business kayo, hindi natuloy. Mag-a-apply kayo ng trabaho sa ganitong institution o ganitong kumpanya, hindi natuloy. Mag-aanak kayo, hindi natuloy. Okay, ganito, magkaganito kayo, hindi natuloy, etc., etc. So, the reason why ginagawa 'to ng narcissist, basically, it's manipulation, control. So, ito ay part ng kanilang pagpapaikot sa'yo para mapaikot ka, 'no? So, let's analyze. Una, to test you, tine-testing ka. So, dini-disappoint ka niya kaya niya kina-cancel yung plano. So, kapag disappointed ka na, pagmamasdan niya, pag-aaralan niya yung reaction mo, titingnan niya kung gaano kahaba ang pasensya mo at titingnan niya kung gaano mo siya bina-value, kung gaano mo siya pinahahalagahan. Siyempre pagka hindi ka nag-react, tinolerate mo, so meaning to say ay, ikaw ay kayang-kaya niya o kakayang-kayanin ka na. Iisipin niya na, "Aba, teka muna, ang haba ng pasensya nito sa akin. Teka, puwede ko 'tong abusuhin ng abusuhin sa susunod. Puwede ko 'tong, paikutin ng paikutin." So, nakikita niyo, inaaral niya bago kayo paikutin, 'no? Kinukuhanan kayo ng impormasyon, tine-testing kayo. So, kung kayo ay, nakakaramdam ng tine-testing kayo, ngayon alam niyo na kung saan nasusuotan 'yan. Another one, so isa sa mga dahilan kung bakit kina-cancel nila is meron silang nakitang magandang, plano or opportunity para sa sarili nila. Halimbawa, pupunta kayo halimbawa sa mall, pero siya ay merong, pupuntahan na let's say for example inuman. So, kakanselin niya 'yon. So, halimbawa, bihis na bihis ka na, pupunta kayo sa mall, magde-date kayo, let's say kakain kayo sa samgyeopsal o kaya kayo ay manonood ng sine, so hindi na matutuloy 'yon. So, wala siyang pakialam sa feelings mo, gano'n ang narc. So, pupunta siya doon sa kanyang mga kaibigan para makipag-inuman o kung babae naman is, pupunta sa kanyang mga kumare at makikipag-mingle-mingle doon, without, considering your feelings. Kasi nga lack of empathy ang mga narcissist. So yun, something better came up. Yun yung dahilan. Pangalawang dahilan. Pangatlong dahilan, to feel important. Ang mga narcissist, kaya kina-cancel nilang plano is pa-importante ang mga yan, pa-VIP. Kaya kung meron kayong kaibigan na ganito na sabi sasama pero hindi naman, so yun, pagdating sa kaibigan, common na common yan. Yun yung mga sinasabing drawing. No? So pa-importante yung mga ganun. So, yun, to feel important, and even sa mag-asawa, mag-jowa, nangyayari din ito. Kasi nga, super pa-importante. So, we can consider that power play. Ang tawag dyan ay power play. So, ang ginagawa niya, binibigyan niya ng inconvenience yung mga tao sa paligid niya, specifically asawa o mga malalapit sa kanya, para maramdaman niya na importante siya. At may paramdam din niya dun sa mga tao na importante naman talaga daw siya. So, yun yung nakakainis doon, di ba? So, yun. Another one, no, let's go to ika-apat na reason, punishment. So, kaya kanya ginaganon, kina-cancel yung plano, hindi tinutuloy is para ikaw ay parusahan. So, mga narcissist nagka-cancel ng plan, basically, para i-punish ka sa mga bagay na sa palagay niya ay mali na ginawa mo. May hindi siya nagustuhan sa ginawa mo sa araw na yon, no? Hindi ka nagpa-manipulate, hindi ka nagpa-control, hindi ka nagpahawak sa leeg, nainis siya. So, hindi niya itutuloy yung mga plano nyo. So, ganun yan. Halimbawa, let's say for example, bibili kayo ng bahay at lupa, no? Hindi na niya itutuloy yun kapag ka meron kang ginawang hindi maigi. Halimbawa, meron siyang ginawang cheating. Ngayon, humihingi siya ng patawad. Gusto niya patawarin mo siya at gusto niya na baliwalain mo na lang yung pangyayari, no? Kumbaga wala-wala na, quits na tayo, ika nga, break even, no? Ngayon, ikaw ay nagbigay ng mga boundaries, no? So sinabi mo na, sige, pero meron ako mga boundaries sa'yo
nai-implement. Kagaya ng mga password ng phones mo, ng laptop mo, i-surrender mo sa akin, tapos kailangan may GPS ka sa katawan mo na alam ko kung saan ka napunta. You turn on your phone, yung GPS ng phone mo, yung Find Hub or Find My na gano'n. Sa Apple marami din ganyan, no? So puwede mo i-turn on, made-detect. So marami kang mga gustong mangyari. Ngayon, may plano kayong bumili ng bahay at lupa, hindi na niya itutuloy 'yun. Hindi na niya itutuloy 'yun para ma-punish ka do'n sa ginawa mong pagse-set ng boundaries dahil sa cheating na ginawa niya. You see, gano'n 'yun. O kaya ay puputulin niya yung kanyang planong, ah, papagawa ng inyong bahay. Halimbawa, papa-renovate o kaya bibili kayo ng sasakyang bago kasi bulok na yung sasakyan niyo. Hindi na niya itutuloy 'yun to punish you dahil may ginawa ka na hindi niya nagustuhan. Ngayon, kapag ikaw ay pumayag, no, halimbawa, let's say for example, pinanish ka ng pinish niya sa mga delays niya, sa mga pagka-cancel niya ng plano, sa susunod hindi mo na 'yung gagawin, manipulated ka na ngayon. Halimbawa, mambabae uli siya ng mambabae, hindi mo na 'yung papalagan kasi alam mo na may mga plano kayo na hindi na matutuloy. May ginawa siyang mga bagay na hindi mo nagustuhan, hindi ka na rin papalag kasi alam mo na may mangyayaring masama, ipapanish ka niya. Mga plano niyo hindi tutuloy. You see, ganun yun eh. Manipulation tactic yun. Estilo yun. Kaya kailangan aware kayo dun. So last but not the least, devaluation. So ang mga narcissist ay hindi direktang nagsasabi sa'yo ng mga panglalait o pangmamaliit. May mga narcissist na ang datingan is subtle, no? So hindi halata, no? Silensyo, no? Ika nga, no? Matahimik. Kagaya ng hindi yan sasabihin na wala kang kwentang tao para i-devalue ka kung hindi ika-cancel yung plano nyo. Halimbawa, lalabas kayo, kakain kayo sa labas, pinagbihis ka niya, tapos kakancelin. So, kargado ka ng makeup, ang bango-bango mo, no? Ang dami mo ni-spray na pabango, tapos suot mo na yung paborito mong damit, tapos kinancel. So that's one way of saying na wala kang kwentang tao, no? Kaya kitang balewalain etchopwera. So hindi niya kailangan sabihin na wala kang kwenta. Ang kailangan lang niyang gawin is cancelin yung plano para magmukha kang walang kwenta. You see? Ganun 'yun. Okay, that's the last. So, let's recap or let's summarize. First, to test you. Sunod, something better came up. Sunod, number 3, to feel important. Number 4, to punish you. Number 5, devaluation or para maliitin ka. I hope mag-sink in to sa utak nyo, sa isipan nyo, para naman magising na kayo sa katotohanan. See you in my next content. Bye for now.